Kung matatandaan niyo po, yung huling pahayag na itong si Kibuloy na kuno ay hindi na siya natatakot. Lalantad na daw siya. Lalantad na daw siya at sana daw tayo ay magkaisa at ipaglaban ang kalayaan nating lahat. Ano man kinalaman namin sa problema mo? Por Diyos por Santo, huwag mo kaming idamay. Huwag mong idamay yung sambayanan natin. Ano ito? Pa-hero effect? Etong si Kibuloy. Ang kapal din talaga ng mukha. Ano ho? Ulitin ko. Ang kapal ng mukha. Gagawa ng napakaraming kapulastugan. Tapos ganito magpapaawa ngayon. Sanay na sanay. Politikong-politiko ang dating natin si Kibuloy dahil kadikit niya itong mga Duterte. Kadikit niya yung mga politiko na alam natin na mapang-abuso rin. Kung anumang paraang pang-aabuso. Pero lahat yan mapang-abuso. Promise. Okay. Manloloko at mga sinungaling. Diba? May mga, or puro lang sariling interes ang iniisip ng mga nakadikit na politiko dito kay Kibuloy. So eto, napakagandang balita para sa akin. Kung ang DOJ ay may ganito ng statement, ay bay sigurado tayong nalalapit na mapusasan ang isang kuno ay appointed son of God na nagmamayari naman ng peke kuno. Sabi ng maraming kongresista na peke or peking network. Peking network. Diba? Binuo ang isang network katulad nga or ng katulad ng SMNI. Binuo yung network na yan dahil para pagsilbihan ang ilang politiko. Kaliwanag naman, diba? Anyway, eto yon. Napakagandang balita talaga. Meron siyempreng umiiral na extradition treaty ang ating bansa at ang US. At dahil dyan ay posible talagang hilingin ng US government na ipatapon sa kanilang bansa si Kibuloy. Ang sarap pakinggan ng ipatapon. Dahil totoo, wala kang puwang dito sa ating bansa sa dami ng inabuso natin si Kibuloy. Wala siyang puwang sa ating lipunan. At uulit-ulitin ko rin, hindi ito tagumpay ng ninuman. Ito po ay tagumpay ng buong sambayanan kung mawala ang isang Kibuloy, maparusahan ang SMNI. Dahil napakarami po ang naluloko, napakarami po ang nalason ang pag-iisip, binaluktot ang paniniwala. Ganon po ang nangyari. Maging matiwasay at maayos ang ating bansa. Kung wala si Kibuloy, kung wala ang mga Duterte, aba isama na rin natin kung wala ang SMNI. Anyway, yun lang. Kailangang, or dapat talagang ipatapon itong kriminal na ito sa bansa, sa US, para nga harapin ang kasong kriminal at sumailalim sa paglilitis. Inaantay na lang daw po ng DOJ ang request na ito ng US government. Siguro, anytime soon, lalabas na yung request na yan. Baka gusto lang ng US government na tapusin muna yung investigasyon na nakaschedule na investigasyon ni Kibuloy sa Senado at syempre sa Kongreso. Kahit papaano, tipong yun ay paggalang na rin sa proseso na ginagawa ng ating gobyerno sa kasong ito ni Kibuloy sa mga reklamo, complaints kay Kibuloy. Extradition request ng US versus Kibuloy, hinahantay or hinihintay na daw ng DOJ. So far, there is no request. But the usual process, it goes to the Department of Foreign Affairs first before it goes to the Department of Justice. So yun pala yun. DFA muna, tapos sa DOJ na. Anyway, kung ano man yung proseso niyan. Pero ako'y naniniwala na siguro ay pinagbibigyan muna ng US government ang proseso or ang investigasyon nga na gagawin ng Senado at ng Kongreso. Pero mangyayari na Kibuloy will face justice. Okay, ganun dapat. Ganun talaga ang dapat mangyari in the name of justice. Doon po sa mga nagdireklamo sa kanya. Hindi lang isa hindi lang dalawa. Talagang napakaraming nagdireklamo sa kanya. At ilang taon na po ba ito? Dekada na po ang pinag-uusapang taon dito sa mga reklamong ito laban kay Kibuloy. Kaya good luck!